kababayan, lahat ito katarantaduhan. Nakita na natin na sinabi mismo ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid, okay? Ang kanyang kapatid ay gustong manatili sa text messages at ayan, nagkakalat na din yan. Okay? Anong sabi ni Amy Marcos yan? Kunyari, wala siyang alam. Siya, referring sa kapatid niya, si Marcos Jr. Yung pala, todo-todong sinusuportahan ang People's Initiative. Wala siyang pakialam sa batas. Okay? Nakakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa konstitusyon. Traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Remember that? So kahit ano pa ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr. ngayon, na kesyo, okay? Ito ay pinapayagan niya na ang Kongreso na ang mangunguna dito sa charter change na yun. Ayun ay katarantaduhan, kasinungalingan at panlilinlang na kailangan pigilan ng taong bayan na mapaalis na itong mga hinayupak na to as soon as People's Initiative ng Administrasyong Marcos para sa Chacha ay hindi naman talaga raw para sa mamayang Pilipino, kundi vested interest lamang ng mga tambalaslos para manatili pa sila ng mas matagal sa kanilang mga posisyon at patuloy na gawin pa rin nila ang mga kalakarang masyadong makamundo na sila-sila lang makikinabang. Patutsada na nga ng tuloy ng isang netizen, grabe na nangyayari sa Pinas. Criminality is rampant. Kahapon nag-red alert sa Bacoor at Imos kasi meron daw 10 kriminal na nakatakas sa kulungan, nang-hold up at ibang crimes na ginagawa. Takot na takot ng pamangkin ko kasi lagi siya nagmomotor pa away from school at kinagabi. Inutil ang current administration. Lord, please spare the Philippines from all kinds of evil. Tapusin mo na ang pahirap sa sambayanan. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Okay, Pulse. So gusto daw ni Kuting ng Norte na isabay ang eleksyon 2025 sa itong plebisito, okay? Kung saan na gusto nga nilang baguhin ang probisyon ng konstitusyon, which is ang ginigit nila ay economic provision. Alright? Mga kababayan, paano natin pagtitiwalaan muli, okay, ang jutang dinimis na Kuting ng Norte na ito ay ang intensyon sa pagbabago ng konstitusyon ay para sa Pilipino o para sa ekonomiya, para maging bonggang-bonggang ating ekonomiya para makapasok ang mga negosyante. Okay, mga banyagang negosyante at tumaas ang ating foreign direct investment. 'Di ba? So, noong sila ay nagpapirma ng kanilang parsahang initiative at nahuli ng taong bayan, okay, nakarinig ninyo sa Senate, okay, ni Binuquelia, ni Senator Amy Marcos na binabayaran ni Tambaluslos ang mga kongresista ng 20 million at higit pa. Ito ay panlilinlang. Okay? At ayon sa ating puting ahas, mga palangga, kaya gusto ko i-discuss ito. Actually, borlog ako nung ito ay minessage sa amin. Miss Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan, okay, na ang plano ni Marcos Jr., ni Tambaluslos Senate and Congress, ay itutuloy talaga nilang baguhin ang provision. Okay? Not only the provision, ang konstitusyon para manatili sila sa pwesto. Lalabas daw, sabi niya, lalabas po ang referendum ng Chacha before midterm election. So ano ba yung referendum, mga palangga? So ayon sa definition ng referendum, ito ay paghihikayat sa mga botante o sa mga electorate o yung mga registered voters na bumoto para tanggapin ang isang partikular o panukala. Okay? So ito ay desisyon supposedly ng mga botante, ng registered voters,
para tanggapin itong isang panukala. Pwedeng ordinansa, pagbabago sa batas, o patakaran ng ating pamahalaan. But we are talking about the provision, ang ating constitution. Okay? Ito ay pagdedesisyon ng electorate o ng registered voters. Maganda sana kung ang layunin nga nila ay para sa betterment of the country. At ibibigay, legal naman ito kasi may batas. Diba? May batas naman, which is sinerch natin. Ano yung batas na yon? Okay? Ang batas ay ayon sa Republic Act number 6735, an act providing for a system of initiative and referendum in appropriating funds therefore. Okay? Sabi dito sa referendum is the power of the electorate to approve or reject a legislation through an election called for the purpose. So, ito ay, ang sinasabi dito, ang referendum on statutes which refers to a petition to approve or reject an act or law or part thereof passed by the Congress. So, ibig sabihin, nasa kamay sana ng taong bayan ang pag-aaproba o hindi dito sa charter change o pagbabago ng batas. Ngayon mga palangga, nakita naman natin na jutang ginina, kahit na sana ito ay initiative ng tao, it's not people's initiative, kundi persang initiative, nakita nyo na nagkaroon ng bayaran, nagkaroon ng ayuda, ginamit ang pondo ng bayan para suhulan itong mga pumirma doon sa persahang initiative. Tapos ito, bago mag-midterm election, ayon sa Puting Ahas, maglalabas uli sila ng referendum, ipapasa sa inyo, kayo ang magdedesisyon kung i-reject nyo ba o sasang-ayunan ninyo itong kadyutahan nilang charter change. So paano ito ay lahat, masabi natin lahat ay basura o deception, pangloloko. Si Kuting, umaacting na wala siyang kinalaman. O, hinahayaan ko ang Kongreso na mamuno, di ba? Yun ang sabi kay Zubiri, na sila ang mamuno dito sa charter change na ito. Para ang dating, pinapaubaya niya, pero ang totoo, hindi niya ipinapaubaya. Siya ang kumukumpas. Nakita naman natin yan, di ba pinsan niya si Tambalusos, siya ang kumukumpas na magkaroon ng charter change. At itong drama ni Zubiri, ng Senate President, at ngayon ng Congress, ayon dito sa ating Puting Ahas na inaatasan ni Kuting, si Zubiri ang Congress, si Tambaluslos at yung si Migaon, mga putang ina niya mga yan, mga palangga, para sila ay magsabuatan. Ito ay drama-drama lang na kunyari, 'di ba, ang unang nagpo-push niyan is yung sila Tambaluslos sa Congress. Diba? Pero ang totoo, magkakasabwat sila. Si Zubiri, si Tambaluslos, lahat ng mga putang ina, magkakasabwat sila para what? Kasabwat si Kuting, kasabwat si Lisa Ahas para maisakatuparan itong charter change na gusto nila. It's not for the gusto ng taong bayan, kundi kagustuhan nila. Nakita ninyo? So maglalabas sila ng referendum bago mag-midterm election. Para ano? Para ma-maintain sila sa power at sa katuparan nila na maging prime minister itong si Tambaluslos at mananatili sila sa pwesto. Kasi nga siguro dahil si Kuting at si Lisa Ahas at saka si Tambaluslos, they travel the world. Katulad na lamang yung umattend sila sa kasalan. Pumunta sila sa Europa. Pumunta sila sa mga lugar na kung saan ay may hari at reyna. So gusto nilang manatili at maghari at reyna ng mga demonyo dyan sa Pilipinas. Mga kababayan, kung ang intensyon ng buwaka ng inang durugista, pulboronic na presidente ng Pilipinas ay para sa economic provision lang na sinasabi nila sa inyo, para ito sa ekonomiya ng bansa, para madagdagan o mabuksan natin, makapasok ang mga foreign direct investors. Kung para ito
sa paglago ng ekonomiya natin. Ay buwaka ng babalik na naman tayo sa number 1 tayo sa pag-export ng bigas, number 1 tayo sa pag-smuggled ng kung ano-ano, at pinoprotektahan ng putang inang to, na presidenteng ito at kanyang asawa, ang mga smuggler. At hindi lang protektado, part sila ng smuggling. Okay? So ngayon, mga kababayan, walang kwenta ang lahat ng ito kung ito sa una pa lang pagpasok pa lang ni Kuting, ang inuna na nila ay pagnanakaw. What is the point of pushing this charter change para daw sa economic provision kung mismo ang pagpupulburon, ang pagpapalaya sa mga nasangkot sa pulburon, ang pag-a-appoint sa mga smuggler katulad kay Michael Ma ay nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa at napapabayaan o nagiging kawawa ang mga farmers. Nakita ninyo? Ulit, maglalabas sila ng referendum, okay? Para daw ang mga tao ang magdedesisyon kung i-reject o i-approve itong tsa-tsa na ito, 'di ba? Again, mga kababayan, kung kaya nilang bayaran ang mga kongresista ng 20 million each and so. Okay? At itong pagbibigay ng mga ayuda, kaya din nila itong distrong ka rin. Ibig sabihin, pag binasa mo o pinakinggan mo na ang taong bayan o yung electorate o yung mga registered voters ang magdedesisyon. Ang putang inang parsaang initiative. Sino ba nagdedesisyon nun? Taong bayan ba? Kaya nga tinawag nating parsahan. O sabi ni Atty. Glenn dyan, private initiatives ni Lisa o sila lang. Kasi nilin lang nila yung taong bayan. Nililin lang kayo patuloy ng hinayupak na gobyernong ito. Kasi kung siya ay magli-lead, siya ang presidente, di ba? Kung may unit team, di ba? Kung may unit team talaga para sa paglago ng Pilipinas, hindi dapat nag-aaway ang Kongreso at Senado. Okay? Hindi sana nagkakaroon ng bribe. Kasi the intention of unit team, of economic provision, o para sa paglago ng Pilipinas ay para sa tao. Di ba? Para sa tao. Kaya sila nandyan para sa taong bayan. Paano naging para sa tao ang pag-appoint ni Kuting kay Michael Ma na isang pinangalan ng smuggler? Doon lang tayo iikot mga palangga, tungkol sa economic provision na ito. Walang nagawa ang Pulburon's King sa agrikultura hanggang sa binitawan ng departamento, puro salita, nagbabayad ng kanilang mga trolls, propagandist, sabi ni Crisostomo S. Ibarra. Exactly. Di ba? Kung una pa lang, mga palangga, itong putang inang Kuting na ito, kung para sa Pilipino, hindi na sana sila nakipagsabuatan sa smuggler. Itong tsa-tsa na ito, itong charter change, maganda kung ang intensyon is really for the betterment of the country. Pero, ang intensyon talaga nila to stay in power. Para matatili sila sa pwesto. So, ginagamit nila itong kunyaring economic provision na ito, di ba? Hindi para sa pagbangon ninyo, kundi para sa pagbangon nila at manatili sila sa pwesto. Kaya gustong malaman, gusto kong ipaalam sa inyo na itong drama na ito na isasabay ang plebisito sa 2025 election, ipinlano na nila. Okay? Paplanuhin na nila para maisakatuparan na baguhin ang ating constitution. Ulitin ko, katulad na sinabi ni Pangulong Duterte at iba pang mga nagsalita dito na sang-ayon sila dito sa pagbabago ng batas kung ito ay economic provision lang o para sa kabutihan ng bayan. Pero kung para sa pananatili ni Kuting, ni Tambaloslos at hindi na sila umalis sa power, then mga palangga, isang malaking problema ng Pilipinas at lalo kayong malulubog. Okay. Kung sila ay matino, kung hindi nakipagsabuatan si Kuting sa mga smuggler at inappoint pa na special envoy, kung hindi nila pinapalaya ang mga pulboronic katulad ni Sayarot, nasangkot sa droga kung ano-ano pa. Kung hindi sila bumili ng multi-billion bahay na halos lahat ng inappoint niya, putang ina, mga kababayan. Susuportahan natin sila kasi kung nakita natin na ang mga magsasaka ngayon
ay maganda ang kanyang sitwasyon. Kung ang bigas ay natupad yan ng 20 pesos per kilo, kung ang ating mga airport ay hindi, ang airport natin ay hindi nagsisiksikan, kung ang mga OFW natin ay nagbalikan dahil kay Kuting, napakaganda ng kanilang layon. Kahit hanggang mamatay si Kuting sa huling hininga niya, papayag ako na siya ang mananatili sa pwesto kung maganda ang ginagawa niya. Kaso mga palangga, ang ginagawa niya ay taliwas sa ipinangako niya na pagbangon muli. At para what? Alagaan natin magsasaka, ang ating mga mangingisda, magtatayo tayo ng ganito, ang ating mga kabataan ay dapat malayo sa droga, kawawa naman, di ba? May mga ganon-ganon siyang sinabi before the election. So ito ay kasinungalingan lahat, kabaliktaran lahat. So the intention here, alam niyo naman, itong charter change na ito at itong referendum and plebiscito pagdating sa 2025, mga palangga ay panglilin lang. Walang, although legal, nasa konstitusyon, binasa natin kanina, itong referendum na ito, mga palangga, at ang pagkonsulta o pagpapasya sa taong bayan kung babaguhin nga ang konstitusyon o provision o kung ano pa man na pwedeng baguhin ng mga patakaran sa ating bansa. But again, we're talking here the charter change, the economic provision. Mga kababayan, lahat ito katarantaduhan. Nakita na natin na sinabi mismo ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid, ang kanyang kapatid ay gustong manatili sa text messages at ayan, nagkakalat na din yan. Anong sabi ni Amy Marcos yan? Kunyari, wala siyang alam. Siya, referring sa kapatid niya, si Marcos Jr. Yung pala, todo-todong sinusuportahan ang People's Initiative. Wala siyang pakialam sa batas. Nakakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa konstitusyon. Traidor sa bayan. Traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Remember that? So kahit ano pa ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr. ngayon, na kesyo, ito ay pinapayagan niya na ang Kongreso na ang mangunguna dito sa charter change na yun. Ayun ay katarantaduhan, kasinungalingan at panlilinlang na kailangan pigilan ng taong bayan na mapaalis na itong mga hinayupak na to as soon as possible. Kasi wala nang gagawing matinuyan. Itong charter change na iba nagsusulong na tayo ay nag-uupos lang, ito na sana ang makapagpapaganda sa ating ekonomiya. Ang tatanga ng mga putang ina, mga buwaka ng ina. Hindi ginagamit, ang utak at puso para sa Pilipino. Sabi ko nga, kung for the betterment of the country, why not? They can stay in power hanggang sa uugod-ugod sila. Basta makikita mo lang na ang kinabukasan ng mga Pilipino ay maganda. Umuusbong, nagkaroon na kayo ng mga purchase ng inyong mga bahay dahil nabigyan kayo ng opportunity, nagkatrabaho kayo. Yung dating kinikita yung 1,000 sa isang araw o sa 2 araw, nagiging 5,000 na. Nagkakaroon kayo ng oportunidad kasi nabubuksan ang ating merkado o ekonomiya dahil nga tinutulungan tayo ng gobyerno. Pero nakita niyo ang pagnanakaw ng mga putang inang yan. Di ba? Yung insertion sa unprogrammed funds at kung ano-ano pang mga kadyutahan. Sa mga kababayan, huwag tayong panlilinlang. So, itong plebisito na binabanggit ni Zubiri, ito ang sabi niya. Sabi sa balita, Senate President Juan Miguel Zubiri on Monday said President Bangag na Bagag Marcos has expressed his desire for the charter change plebiscite to be held alongside the 2025 midterm election. Sabi ni Zubiri, binanggit niya po kanina ni Marcos Jr. na mas gusto niya na magkaroon ng plebisito in the 2025 election dahil napakaklaro kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion para daw makatipid ang putang ina. Pero hindi nanakaw nila yung illegal insertion nila ng mga unprogrammed funds at pagbabayad sa 20 million each dito sa mga kongresista na ito. Di ba? Pagtitipid ba yan? O paglalapastangan, mga kababayan? Pagtitipid ba yan sa kaba ng bayan? O pagnanakaw? Ano pa sabi ni Zubiri? We can take up this after the break. March daw ang March this year ang session break. Complete the resolution and approve the resolution before
before the midterm break. Okay? Sabi dito, yung aming target dito, sabi niya, before the midterm break. Baka sabihin nila, nangako na naman ako, target date po namin yan. Kasi ang gusto po ng ating Pangulo, eventually, is to force it to the elections of 2025. Ang gusto ng ating Pangulo. So gusto, forced persahan ito. Hindi talaga na magkaroon ng pagpapasya ang taong bayan kung i-reject o i-approve. Kasi, di ba, kung gusto nila talagang people's initiative o pagpapasya ng taong bayan kung sang-ayon ba tayo dito sa pagbabago ng batas o probisyon ng batas, hindi nga taong bayan ang magdedesisyon, sila. Kasi they want to stay in power. So magkakasabwat si Zubiri, ang mga kongresista at hindi lahat, ang mga kongresistang kasabwat ni Tambaloslos, ang mga senador na kasabwat ni Kuting Jr. at ni Lisa Ahas Magz. So nakakagalit at nakakapagkulo ng dugo ang kahayupan na ginagawa nila mga palangga. Okay? Sabi dito, according to Zubiri, Marcos has asked Senator Angara, chairperson of the Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Codes, to look at the legal possibilities to be able to convince the Commission on Election to add a rider question on the 2025 ballot. So, kukumbinsihin daw nila ang Commission on Election para ilagay yung isabay yung pagboto sa pamamagitan ng plebisito para baguhin ang ating constitution. Putang ina, sino ba ang nasa Commission on Election? Hindi mo na kailangan kumbisihin yan si George Garcia. Si Lisa Tanas ang nag-appoint yan at si Kuting. So lahat hawak nila. So kahit anong gustuhin ni Kuting na manatili sila sa pwesto o baguhin ang mga bagay, lahat sa pagnanakaw, sa pag-i-import, export ng lahat ng mga illegal, kaya nilang gawin kasi hawak nila ang batas. How much more pag naisakatuparan nila ang charter change, mas mamayagpag sila. Maisakatuparan nilang baguhin ang konstitusyon, mas maisakatuparan nila ang labas-pasok na mga illegal activities at maghari-harian na sila dahil ngayon pa lang, kahit hindi pa naisakatuparan yung gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, ginigipit na tayong lahat. Kinakasuhan ang lahat ng kritiko. Pinapatahimik ang mainstream media. Pinapatahimik tayong lahat, hire ng mga trolls, ng mga propagandista, sabi nga ni Crisostomo Ibarra kanina, nag-hire sila para tayo ay i-silence o patahimikin. Mga kababayan. Bakit hindi umiimik? Sabi ni Sozimo, bakit hindi umik sila Bongo, Bato, Padilla, Tolentino? Bayad na rin ba sila? Let's give them the benefit of the doubt, mga palangga. Baka umimik, ewan ko. Kaya itong another gastos sa referendum, sabi ni Mayna Mirna Lim, sabay bigayan ng ayuda para maloko uli ang taong bayan at yung bagong Miro system gagamitin for the first system, still questionable out the smart magic. Exactly, palangga. Panibagong gastos ito ng taong bayan. Kung itong kadyutahan na ito, hindi naman nakasama to sa agenda ni Marcos Jr. nung siya ay tumakbo. Hindi niya to sinabi na una niyang gagawin ay makipagsabwatan sa mga smuggler at hindi niya sinabi na babaguhin niya ang konstitusyon. Wala siyang sinabi dahil kung sinabi niya ito, mga palangga, baka hindi siya nanalo. Kung nalaman natin ang pangbababoy at pangbubudol ng putang inang ito, ay hindi na sana nanalo yung hayop na yan. So ito ay panglilin lang. Bakit hindi unahin? If you talk about economic betterment of the Philippines, huwag na tayong lumayo, mga kababayan. Yung ayaw nila ni Zubiri, ni Salceda, dyan sa Committee on Ways and Means at lahat dyan sa Kongreso, sa Senado, na ayaw nilang ipatawag si Michael Ma na business partner o kasabwat ng gobyernong ito para sa smuggling business, mga palangga. Wala nang saysay kahit ano pang sabihin nilang economic provision. Dahil pinatay nila ang kinabukasan, hindi lang na magsasaka, kundi kinabukasan ng mga maliliit na negosyante na naapektuhan sa smuggling. Lahat tayo actually naapektuhan. Dahil habang nagsismuggle sila, nababawasan ang pera ng taong bayan. Kasi kung smuggled yan, the undeclared yan, walang tax yan. Libre. Yung kita nila, kanila pa rin. Diba? Sila-sila lang. So wala pong saysay lahat ang sinasabi ni Kuting. Okay?
Madam Marlica, ang kailangan ng mga tao, trabaho, hindi ayuda, sabi ni Mel Calves. Exactly my point. Sabi ko nga, kung pinutol ni Kuting, ni Marcos Jr., o hindi niya pinaboran ang mga smuggler na sila-sila ay magkakasabwat, sana nakapag-create tayo ng trabaho sa mga magsasaka, yung mga nakatiwangwang na lupa. Paano ka magtatanim? Okay? Kung unang-una, walang suporta ng gobyerno, walang like 0%, interest na loan sa mga magsasaka. Di ba? Anong nangyari diyan noong mga nakaraang buwan? Yung mga repolyo, yung mga kung ano-ano mga crops ng taga North, Bisaya, 'di ba? Nakita niyo nakatiwangwang sa kalsada kasi mura, walang gustong bumili. Anong namamayagpag ngayon ng mga sibuyas available sa online, mga smuggled na sibuyas? Question again, mga kababayan, hindi po makakapasok ang mga smuggled na sibuyas, okay? Hindi makakapasok ang smuggled na sibuyas o anything na smuggled sa ating bayan kung hindi pinapayagan ng mga port ng Bureau of Customs sa ating bansa. Sino ba ang nag-appoint sa mga putang inang mga yan? Hindi ba si Kuting Jr.? Sino ba ang nandiyan dyan sa Bureau of Customs? Si Rubio na dating bagman na pinangalanan niya ni Lacson during 2017 sa kanyang privileged speech sa Senate. Di ba? Wala nang patutunguhan ng bayan nyo. Kaya lagi ko sinasabi, you have to speak up, get up, and pick them up. Ngayon, mga kapalangga, wala na itong saysay ang pinagsasabi nilang charter change. Gusto nilang manatili sa pwesto. Kasi kung gusto ni Kuting na baguhin o pagandahin ang Pilipinas, unang-una hindi siya dapat nagtatravel at sinungaling sa taong bayan about pledges na hindi naman nag-generate ng income sa Pilipinas, kundi puro pledges, puro pangako, yung iba naging totoo, pero majority ng mga pinagsasabi sa inyong pledges ay hindi nag-materialize. Ito ay panglilin lang lamang sa taong bayan. Yung ginagawa nila, again, ulit-ulitin natin, ang pag-forced sa mga empleyado ng gobyerno na umattend sa kanilang mga rally at binabayaran, may mga incentive. Hindi yan pang magandang ekonomiya o para sa Pilipino. Pagbabribe yan. Nakita na natin kung paano nila binribe ang mga kawawang Pilipino through ayuda, paano nila binribe ang kongresista para i-push itong persahang initiative na ito. Di ba? This is not for the Filipino people. Para sa mga demonyong Araneta, Marcos Tambaloslos at lahat ng mga kahayupan sa Senado at Kongreso at lahat ng mga kasabwat nila. Yung pagbayad yung pag-imbita ni Kuting at ni Lisa Smag sa mga mayors ng Cebu para hindi mapigilan ang pag-participate nila doon sa hakbang ng mga maiisog rally sa Cebu. Yung pamasahe pala ng mga putang ina mga yun, pera ng bayan yun, papuntang Pilipinas, papuntang Maynila. So itong gobyernong ito, paulit-ulit, araw-araw natin, mga palangga, sabihin sa lahat ng buong ating mga sinakaupan na ito ay para sa kanilang interest. You talk about putang inang economic provision, yung pagpapanalo sa loto, yung sinasabi ni Lisa Marcos na sama-sama tayo maging milyonaryo, yung pagpigil kay Tulfo, kay Pimentel, dyan sa Kongreso, putang ina yan, jutang Genemes. Na loto na pinapanalo ang mga bogus, yan. Kung hindi ginagawa yan, yumabong na sala yung ating ekonomiya. Kung titignan natin yung kanilang purpose na, this charter change is for economic provision. Pag sinabi ng ekonomiya, paglago ng ekonomiya, may involved na kwarta na pera. Paglago, ibig sabihin, magkakaroon ng oportunidad ang taong bayan na magkaroon ng trabaho, kumita, magnegosyo. Itong bilyon-bilyon sa PCSO, na bogus, edited yung mga pictures na pinapanalo ni Lisa, ni Robles, at ngayon si Tulfo ay kasabwat na rin dahil ayaw niyang panagutin si Robles, si Pimentel, dyan sa Senado, ayaw nilang panagutin. Ay mga traidor, mga taksil silang lahat. Anong putang inang economic provision? Yung bilyon-bilyon na pinapanalo sa loto. Yan sana dapat ang magkakaroon ng economic growth
Kung hindi nila nanakawin, itinatransport nila ang pera, pinambabayad sa babae, pinambibili ng bahay. 'Di ba? So walang saysay lahat itong gagawin nilang plebisito sa 2025 at maglalabas sila ng referendum before the election na kunwari is kukonsulta o bibigyan ng laya ang taong bayan o registered voters para nga dito sa sa charter change na ito. Ito ay para mapanatili nila ang kanilang mga sarili at tuluyang lapastanganin kayo at maghari-harian, kasuhan kayo pag kayo ay kritiko, kitilan kayo ng buhay, 'di ba? Gamitin lahat kayo, mga kababayan. Ito ay malinaw na lulubog, lalong lulubog ang Pilipinas. Ngayon pa nga lang lubog na kayo. Hindi dapat hahayaan ng Pilipino na magwagi itong mga julul na ito. Kaya dapat ay dapat ay matapos na sila. Tapusin na natin to sa June. Okay? Kung yun ang ang gustong mangyari ng taong bayan, natapusin na sila, gagawin na natin to. And you, military, men in uniform, men and women in uniform, nakikita nun ninyo to. Simple lang eh. Araw-araw tayong nagsasalita dito. Ang intensyon nila manatili sa power, hindi para palaguin ang ekonomiya o bigyan kayo ng aruga o dalhin ang gobyerno sa mga laylayan na sinasabi, okay? O sa mga mahihirap, marginalized. Hindi. Walang pakialam si Marcos Jr. Wala nga siyang pakialam doon sa six fallen heroes, yung mga namatay. Wala nga siyang pakialam doon sa bombing. Wala nga siyang pakialam, di ba? Doon sa bombing kung saan nagpa-party-party pamputang ina. Nasa kasalan, nasa Coldplay concert. Mabilis nakapunta, nagcha-chopper kapag concert at bangagan ng usapan. Pero pag sa mga sundalong tagapagtanggol ng ating bayan, tagapagtanggol, sila mga frontliners, kapag may mga pagbabadya o threat sa ating bayan, nandiyan sila. Pero ang tunay na threat ay itong si Kuting Jr., si Lisa, si Tambalusos, si Zubiri, lahat ng nakipagsabuatan kay Kuting. Kasi kung ang gusto ni Kuting bilang isang presidente na ayusin ang bayan natin, mga palangga, siya ang mag-uumpisa. Siya ang magli-lead. At dapat nakapag-drug test na siya ngayon. Dahil inakusahan siya at kitang-kita nyo naman ang manifestation sa kanyang mga aksyon na siya ay pulboronic at bangag na bangag. Pulboronic that Marcos, sabi ni Teddy. Magsama-sama na kayo dyan sa Pilipinas para palayasin sila dyan. Kawawa ang taong bayan, sabi ni Madam Iams. Tama. Wala na, araw-araw binababoy kayo. Doon na lang sa pagpa-party nila araw-araw. Halos araw-araw. Pag-iinom, proud pa sila. Nagpa-fireworks sila. Kung gusto nila ang economic provision dyan sa saligang batas. Again, economic provision na ini-insist nila na yun daw yung purpose nila. Hindi daw yung pag-extend ng kanilang power. It's katarantaduhan. Kung gusto mo ng economic development ng Pilipinas, unang-una, hindi sila nagpa-fireworks. Unang-una, hindi nanonood si Kuting ng Coldplay na mag-chopper siya. Gastos ang pera ng bayan dahil yung ginastos niya doon, yung entourage niya. Pwede na yon iayuda sa mga magsasaka at tulungan silang makabangon sa kanilang negosyo. Di ba? Ano pa? Fireworks, paglamon. Pagbibili nila ng iba't ibang bahay, pagta-travel, pagpapaaral sa kanilang mga trolls, pagbabayad sa kanilang mga propagandista, pagbibigay sa mga mainstream media para hindi na magsalita laban sa kanila, hindi na maging kritiko, nakita niyan, ilang milyon o maybe billions of pesos yan na dapat yan ay itutok sa ating lahat para mag-create ng jobs, magtulong, ayudahan ang mga teachers, nurses, di ba? Bigyan sila ng mga insentibo and everything. Hindi, napupunta sa kanilang propaganda. Yan pa lang ang pagbabayad, pagbabribe, pagsusuhol ay hindi yan nasa alignment ng economic prosperity o economic development. It's all katarantaduhan. Nakita nyo naman during the Senate hearing noong saan ipinatawag ni Senator Amy Marcos itong mga lawyers na kasabwat doon sa pirma, yung sa Persang Initiative, nagsisinungaling na lahat. Walang na-contempt.
O harap-harapan nagsinungaling na. Hindi masabi-sabi kung sino ang nagbigay ng 27 million itong si Oñate, di ba? Ang 27 million daw na nagbigay ng donation doon sa kanilang ads, doon sa Persaang initiative nila. Hindi masukol-sukol. Nakita ninyo? Hindi pwedeng ipatawag o hindi pinatatawag dyan sa Congress sino itong mga nag-donate na ito. Pero sa case ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, di ba? Nakakubli lahat ang kanilang, ang kanilang mga peking testigo na idinidiin si Kibuloy na kailangan itawagin ito, ganito, ganyan, at talagang convicted na sa mata nila dyan sa Kongreso si Kibuloy. Pero itong involved ang mga putang ina na kongresista, lalo na si Tambaluslos, si Lisa Smag, si Kuting, doon sa mga lawyers na nasa likod ng Persaang Initiative, hindi makontem-kontem, hindi masusug-susug. Ang PCSO uli na sinasabi ni Raffy Tulfo, Senator Tulfo, na ipaporensic niya, gagamitin niya ang puwersa, ang NBI, DICT, lahat ng pwede niyang gamitin forces ng gobyerno para susugin si Robles at ang PCSO kung sino itong mga putang inang mga bogus na nanalo ng ilan na, mga loan bettors. Tinigil na nila. And you talk about fucking economic prosperity, development. That's why sinusulong nyo itong charter change na ito. I am not against with charter change if the intention is for the people. But sabi ko nga, the fact na nakapagsabuatan ng mga hinayupak sa smuggler at pinapalaya ang mga dorogista o ang mga pulboronic, mga kapalangga. Katulad nila Michael Ma. Okay? Ang pagsasama ni Lisa kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler, ang pakipagsabuatan ni Lisa sa China-Philippines Unified Enterprises, ayan na negosyo nila. Alright? Ayan mga palangga. Ilagay mo dun sa buljakan. Lagyan. Ayan. Michael Ma. Lahat lang mga undersecretary o mga tauhan ni Kuting na pre-promote niya. Economic provision ba yan? Ha? Economic prosperity ba yan mga kababayan? Ito ang pagsabwatan ni Marcos Jr. Ayan, ni Tambaluslos na payagan yung mga tatlong exporter na yan, o importer rather, tatlong importer ng asukal last year na walang proper documentation which is smuggled yan. Yan ba ay para sa economic provision o para sa economic development o prosperity? Diba? Ang pagpapalaya dito sa Indian National na non-bailable, ito pala. Ayan, pagpapalaya nila na nahulihan ng papasabog, bomba at kung ano-ano pa, na delikado sa ating bayan, na pwedeng kumitil dahil it just so happen yung taong yan ay kaibigan ni Mel Robles at inarbor niya ang kasong yan. Yan ba ay para sa ekonomiya? Pinapalaya nila lahat? O ayan, nahuli yan. Nahuli ng PDEA yan, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko si Sayarot. Yan ang pagsasama kay Sayarot. Okay? Na nasangkot, na nahuli, na intercept ng Australian Federal Police ang kanyang mga epektos na tunitunelada at nahuli sa Alabang at kasama ni Tambaluslos, ni Marcos Jr. ang putang inang lisang yan. Para ba yan sa Pilipino? Again, bago maniwala ang taong bayan na yung tsa-tsa na yan, okay, ay para sa Pilipino o para sa kaaluwanan ng taong bayan, diyan pa lang nakikita nyo na ang intensyon nila hindi para sa kaalwanan, kundi para sa kanilang sarili, vested interest for them, para manatili at patuloy na lapastanganin kayo, na sindakin kayo lahat. Sindakin tayong lahat. Gipitin ang may mga negosyo at gipitin ang mga nagsasalita katulad kay Pastor Kibuloy. Katulad sa mga vloggers like me, katulad kay General Macanas na mismo pinakamataas na police chief ng Pilipinas ay kinasuhan ang isang vlogger na dating military na si General Macanas para patahimikin, para sindakin. At nilalabanan namin yan, mga palangga. Sooner or later, lalabas na yan. The case is ongoing. I am updated but I cannot say anything right now about that. Yung pag-aano ni Tambaluslos, okay? Pakikipagsabwatan sa mga smuggler ng bigas. Di ba? Remember the Malaya rice na pinakita ko sa inyo?
na yung mga smuggled na bigas, nire-repack nila, kunyari, ayan, hindi na yan natuloy. Okay? Actually, natuloy yan, nire-design lang nila yung packaging na yan. Yung malaya na rice na yan, nanggaling ang mga bigas sa mga smuggled at ibinibigay na ayuda sa taong bayan para panglinlang sa kanila, para i-promote si Tambaluslos, i-promote ang kanilang mga putang inang initiative na yan. Lahat biktima kayo dito. Lahat tayo biktima dito. Ang pagbabago ng logo ng PAGCOR na worth 3 million, okay? Na ang binigyan nila ng what do you call it? Ang nag-provide sa kanila ay bogus o fly-by-night company. Diyan sa pagbago na yung logo na yan. Yan ba ay para sa economic prosperity? Yung pagbabago nila ng logo sa mga dokumento ng pangkalahatan ng Pilipinas, yung bagong Pilipinas, bagoong Pilipinas, yaan ay milyon-milyon mga kababayan. Okay? Milyon-milyon ang ginastos ng taong bayan dyan. Ang pagpapatuloy ng pag-operate ng kanilang mga pogo, okay? Ng mga kanilang pogo operation, kasabwat dyan silang lahat. Ang gobyerno ay kasabwat yan. Economic provision ba yan? Ha? Economic prosperity ba yan? Hindi. Kaya yung tsa-tsa na yan, yung plebisito na yan, mga panlilin lang lahat yan, mga kababayan. Panglilin lang sa ginagawa ng gobyernong ito at dapat natin silang tutulan. Ipapakita natin uli kung ano, kakilala pa lang sa akin, kung gaano kademonyo ang gobyerno ni Kuting at ng kanyang asawa. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay? Sino yan? Mga kababayan, alright? Nakikita ninyo, kung yung mismong putang inang babaeng yan, yung buwaka ng inang mabaho ang pagkatao, pinakamabaho sa balat ng lupa at pinakadigimonyo yung Satanas na yan, nalagpasan si Satanas, na lagi niyang kasama ang pinangalanang smuggler. Pinangalanang smuggler sa Kongreso. Ito. Okay? Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Pinangalanan, kasama nila palagi. Nasaan, bakit ka maniniwala na itong charter change na ito ay para sa economic prosperity ng Pilipinas? Kung mismo kasabwat at inappoint pa na special envoy itong si Michael Ma. So itong lahat ng ito ay kabalbalan. Lahat kademonyuhan ito, pangloloko sa inyo. So, hungry for power, sabi ni Maris Vlog. Every day na lang tumataas ang level ng pagkainis ko dito sa power behind the throne of Lisa Smugs, sabi ni Julian's World. Okay? Ang anak ni Smugs, magkamukha talaga sila. Pwede. OFW hero, may tumama na naman sa lottery. Okay, tamo. May tumatama na naman, walang tigil sa pagtatama ni isang kongresista o senador. Meron bang nagsususog si dito? Nalaman na ba ng taong bayan? Thank you, OFW hero. Nalaman na ba ng taong bayan kung sino ang mga tumama ng total of billions of pesos sa loto? Di ba? Anong sabi ni Tulfo dyan, mga kababayan? Kanyang paimbestigahan, forensic and everything, ilalabas sa taong bayan kung sino itong mga napanalo hanggang ngayon. Hindi nila nilalabas. Ang sabi pa ni Rapi Tulfo dyan, ibabangga niya sa BIR kung magkano daw ba ang binayaran nitong mga nanalo sa loto, ibabangga niya ng bonggang-bongga. At let's say for example, ikaw OFW hero, kung ikaw ang nanalo, titignan niya kung ikaw ba talagang nanalo, kung nagbayad ka ng tax sa BIR. Okay? Doon sa napanalunan nyo. May narinig ba kayo? Nag-viral na ang bunganga ni Lisa na nagbigay siya ng greetings sa General Manager Robles nung binati niya ng birthday na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. It's not for the people. Sila ang babangon para daw sila maging milyonaryo. Hindi lang yan, para maging bilyonaryo. Narinig niyo ba sa Congress na tinututukan nila yan? Yan ang pinaka-isa sa importanteng topic o issue ng bayan natin na nangyayaring every other day may nananalo sa loto. 2022 pa lang, 433 katao na only in the Philippines, pang Guinness Book of Record na hindi tinutukan ng mga buwaka ng inang kongresista at senador. Tapos gusto nila baguhin ang probisyon ng batas, baguhin ang konstitusyon para daw sa economic development. It's bullshit, mga kababayan.
wala na pong solusyon. Walang ibang solusyon para matigil to mga buwaka ng Genemes. Lahat 10 ng pamilya nila na lumalamon sa pera ng bayan, dapat na silang alisin. Kung people power ang hinihingi, peaceful, gawin nyo na. Peaceful pagtanggal sa mga putang inang ito. Dahil araw-araw kayong lolokohin. Huwag na kayong tumaya sa loto, sabi ni Palangga. Jeremy, huwag na kayo tumaya sa loto. Exactly. Ba't ka patataya? Nakita nyo na. Bogus. O ito. Inamin mismo ni, ayan, papakita natin yung picture ng peke. Ayan, inamin mismo. Nalaman mismo na ninakaw nila ang letrato ng modelong yan sa From Clothing Company at yan, inedit-edit ng mga putang ina na kunyari may tumanggap sa loto. Yan, panlilin lang. Malinaw na panlilin lang sa ating lahat, mga kababayan. Pero pinatahimik si Tulfo. Pinatahimik, wala nang follow-up dyan sa Congress, sa Senate, o even sa Congress, wala, ayaw nilang pansinin yan. Yan ay malinaw. Na nagnakaw sila ng letrato sa clothing company at inedit-edit nila para palabasin na may tumatama sa loto. Yan ang mga usapin sa ating bayan na dapat ay mawakasan. Usapin sa loto, usapin sa smuggling, usapin sa droga, usapin sa graft and corruption, pagnanakaw lahat. Bago nila baguhin ang batas, baguhin nila ang kanilang sarili, ang pagtataksil sa bayan. Pero definitely, hindi na po mababago ang kanilang mga sarili dahil sila ay kumakamkam at nag-e-enjoy sila sa pera ninyo. Pera lahat ng Pilipino. Whether you are immigrant from kahit saang bansa, ikaw ay OFW, ikaw ay ordinaryo, o kahit wala kang trabaho, jobless ka sa Pilipinas, you are part of this. Kaya kailangan ninyong magsalita, kumilos at wakasan na ang mga jutang Genemes na ito. Dahil magiging lulubog at lulubog ang Pilipinas araw-araw. Kaya itong kanilang plebisito na isasabay sa 2025, baka wala na nga eleksyon yan, mga palangga. Where's my phone? Okay? Baka wala na nga eleksyon yan, mga palangga eh. Dahil, yun ang gusto nila eh. Manatili sila sa kanilang pwesto. Forever and ever, mga palangga. Dahil gusto ni Lisa Ahas na magrena-renahan ang putang inang jutang Genemes na mukhang yan. Di ba? So pag nagwagi sila, mga palangga, forever yung pagtsatsagaan o forever kayong maghihirap. Okay? May nagsabi sa akin na may taga-Pilipinas ba na yung aking daw mga ads nagbo-boost. Itong sila Lisa Smugs, nagbo-boost sila ng mga ads tungkol sa charter change. Kasi nakikita nila, mataas, nandito kayo, nanonood kayo, so pumupusta sila dyan sa mga vlog ko para ilabas yung, kunyari, awareness para sa charter change o sa pagbago ng ating konstitusyon. Di ba? Tignan mo, ginagamit ang pera ng bayan. Ginagamit nila sa pagbabayad ng ads, pagbabayad ng trolls, pagbabayad sa mga mainstream media para patahimikin, para hindi pag-usapan ang ginagawa ni Lisa at ni Mel Robles dyan sa loto. Kaya mga traidor, mga taksil din, yung mga taga-mainstream media o yung mga supposedly fourth estate na kailangan nating, katuwang sa ating bayan na tagapagbalita. Pero wala na. Wala na, mga palangga. Wala na tayong katuwang sa mainstream media dahil halos majority sa kanila nasungal-ngalan na ni Lisa. Kaya nga lagi ko silang kinausap, ganito ba kayo? Dati antay-antay Marcos kayo, di ba? Diktador-diktador. Tapos ngayon, part kayo, pinatahimik kayo dahil sa ngalan ng salapi. Kaya hindi ako titigil. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, hanggat hindi. Sabi ko nga, kailangan dugo nila ang pumatak, hindi dugo natin. Hanggang hindi natatanggal ang mga buwaka ng inang to, patuloy silang manggigipit sa atin, vloggers sa inyo, at patuloy kayong pahihirapan. Hindi kayo basta-basta nakakaalis sa bansa dahil kayo ay pinipigilan. Kahit kayo ay nag-ipon ng inyong mga pera para makapagbakasyon man sa Hong Kong o sa Thailand o whatever, anong nangyayari sa inyo, di ba? Karamihan sa inyo, naging issue yan. In the past few months, hanggang ngayon issue yan. Hindi kayo nakakaalis kasi ang dami mga katsutsuhan dyan sa immigration. Pero, ang transaksyon ni Michael Ma, mga pulboronic, nakakalabas ng bansa. Makakapasok ba at makakalabas ang mga pulboron na tuni-tonelada
papunta sa Australia o iba pang bansa kung walang kasabwat sa gobyerno? Kung ang gobyernong ito ay ginagawa ang tama at sinecheck lahat ng mga epektos o makargamento na ito ay may mga illegal na mga pulburon, hindi yan makakalabas at hindi yan makakapasok. Pero dahil pulburonic si Kuting at yaan ay mismo kasabwat niya at sinasama itong mga inayupak na to sa kanilang state visit, ang mga anak ninyo na ngayon namumroblema kayo dahil sila na-infiltrate ang kanilang mga utak ng droga at 3-5 na lang ang pulburon sa Pilipinas, lalo maging miserable ang buhay ninyo dyan sa Pilipinas at ang mga OFW na nagpapakahirap na magtrabaho sa labas ng bansa, hindi iwanan ang kanilang mga teenager na mga anak, kumbaga umuusbong pa lang, they are vulnerable sa mga bisyong ito. Walang nanay o walang tatay na nag-aaruga sa kanila. So ano ang kanilang napupuntahan? Mga barkada o pare o dito, makakuha tayo ng pulburon dito, madali lang. Kasi inaalaw ng gobyerno ni Kuting na mag-import-export, na mabumaha ang pulburon. Kaya nga first ng kanyang what do you call it? State of nothing achieved. Second, 'di ba? Pangalawa niya na no nakaraan na natin. Kumbaga minak natin, 'di ba? Walang issue about droga kasi he is part of it. And siya ay isang dorogistang pulburonic. Kinonfirm na 'yan ni Pangulong Duterte. Kaya talagang sabi ko nga dapat talagang matapos na itong hayop na ito. Ben Totol, ayan, gising si Ben Totol, acting adik ang presidente, action na. Kailangan niyo umaksyon. Sabi nga ni Atty. Glenn, hindi daw ako pwedeng mapagod. Hindi tayo pwedeng mapagod hanggat hindi natin na lulubog itong mga hinayupak na to. Maliligwak na yan sila sa June 30, sabi ni Dolores Mabanag. Malapit na yan mga palangga. Baka naman pera ng bayan yan sa loto, sabi ni Melba. Pera ng Pilipino yan palangga. 'Di ba? Pera ng yung pambabayad nila. Kasi kinuha nga yung bounty diyan sa loto, 'di ba? Yung isa sa expose ko na sinabi ni Robles, ayon sa ating information, na siya na raw ang bahala sa ulo ko. Pero ni-report ko na nga yan sa FBI, ang putang inang yan. Akala mo, Robles, ni-report ko sila. Okay? Yung threat ko sa buhay, inisa-isa ko lahat ang mga taong pwedeng magkitil at number 1 yan si Robles at si Lisa Ahas Marcos na siya ang promotor na kung sakaling may matsugi ako, sila ang nagplot ng aking pagkamatay. Dahil yan ang nakarating sa ating information at kinuha sa pondo ng bayan. Ayan, a-announce ko na sa inyo. Nung pumunta ako sa FBI, hindi ko sinabi, sabi ko, ano lang, di ba? Literal, diary. Pero isinumbong ko yung hayop na yan. Nakamarka na yung putang inang yan. Akala mo, idadrag kita, kakarayin kita, akala mo hawak mo lahat, akala mo lahat dito sa Amerika kaya mong bilhin, kakarayin kita. Hanggang sa malaman ng buong mundo na ikaw ay isang maninegi. Pati yung extraction mo sa Turkey, yan, abangan nyo yung expose natin dyan, mga palangga. Few days from now, ilalabas ko na yan. Okay? Medyo busy lang tayo. Yung hayop na yan. Imagine niyo, si Lisa Ahas Araneta ay kayang makialam o mastermind sa pagdukot ng mga kabataan at siya rin ang magiging mastermind kapag pinategi ang isang maharlika. At thank you for praying. At don't worry, ilagay ko na yan. Iniligay ko na yung hayop na yan. Nasa record na yan ng FBI. Diba? Nasa FBI ka na, Lisa. At hindi mahirap kumbinsihin ang juror o judge sa Amerika patungkol sa mga Marcos na kawatan lahat kasi kilala kayo sa buong mundo. Okay? So, huwag kayong pakakampante na kayo ay aayunan ng inyong mga kasabwat, whoever they are. Hindi tanga. Okay? Hindi lahat nababayaran. At hindi papayag ang katotohanan o ang pagkakataon ng taong bayan na makaabswelto ka dito, Lisa. Ikaw ang lahat ng promotor sa pagtatanim ng mga kaso ng inyong kritiko. Kay Macanas, okay, sa iba pa, okay, sa lahat, hindi ko lang ma-mention yung iba pa. May mga tinamnan sila mayroon sila mga bagong tinamnan ngayon na kilala ninyo. I will ask permission kung pwede kong sabihin ang pangalan, but kilala ninyo mga palangga. Kilala ninyo mga taong ito.
ayoko lang silang pangunahan. I want them to speak up later on. Ito ang ginagawa ni Lisa. So kakarayin natin sila hanggang sa dulo. Hanggang sa malaman ng buong mundo at maparos. Well, you know what? Alam na ninyo, lahat ng Pilipino, alam na ninyo yung kababuyan nito. Ang kailangan natin matanggal ang mga putang inang ito nang matapos na. Gumagapang si Lisa Ahas. Ikaw, jutang ginina kang hindot kang nuknukan ng kasamaan. Nilagpasan mo si Satanas. Kahit ka pa magbayad, gamitin mo ang kaba ng bayan. Ikakalad ka rin kita dito sa Korte ng Amerika. Tandaan mo yan. Ikaw ang mastermind. Hayop ka, ikaw ang mastermind na gustong magpapatay sa akin. Hindi ka makakalusot dito. Okay? Kung yung mga proxy mo, di ba? Ongoing din ako. Okay? Akala mo ikaw lang. You have to know, mga palangga. May kaibigan ako tumawag sa akin kahapon. Sabi niya, she's worried about me. Sabi ko, wag ka mag-alala sa akin. Kakarayan ko yung putang inang yan. Yung pangalan niya ang nangunguna na siya ang mastermind sa pagpapapatay sa akin at gagamitin ang pera ng loto. Kaya nga I'm fighting hanggang sa huling hininga ko dahil hindi ako papayag na ang Pilipino o may pera ka man o wala kang pera, isa kang ordinaryo ay tatakutin ka na lang ng isang putang inang butod na yan. At ng Marcos Jr. na hindi tayo papayag na tayo ay masisindak na lang dahil sila ay nasa kapangyarihan. Kaya nga sabi ko si Pastor Quiboloy ay anointed son or appointed. I will declare and I will announce, yes, maybe I am appointed or anointed to fight this evil. Marcos Araneta, Tambaloslos. Ang dami nagsasabing, Maharlika, mag-ingat ka dahil tinatarget nila ang ulo mo. Nilagay ko na silang lahat. Lahat nilagay ko. Well, at least, naunahan na natin sila. At what? Alam na nila. Alam na ng gobyerno ng Amerika na pag ako pinatay nila, sila ang pumatay sa akin. Claire Piol, sila, kayo ang papatay sa akin. At gamit ang pera ng loto. Akala nyo lahat, sakop nyo? Ang yabang mo, Lisa, may kasabot ka dito sa Amerika? I'm not gonna say anything kung ano pang iba mga bagay-bagay na ginagawa ko. Pero ulit-ulitin ko po, nasa listahan na ng FBI si Lisa Araneta Marcos na kung sakaling may mangyari sa akin, siya ang mastermind ng pagpapapatay sa akin. Actually, tinanong ako ng kaibigan kong lawyer, did you mention that in your blog? Sabi ko, yes! December pa lang, noong nalaman ko na may utos si Lisa at si Mel Robles ay, ayon sa ating impormasyon, na volunteer, na siya na ang bahala sa ulo ko. That moment, I called up the FBI. That moment. Called and pumunta ako, di ba, noong February 16, nakita ninyo? Nag-vlog tayo doon na sinabi ko, nireport ko sila, written. Okay? Written and over the phone. Actually, well, doon lang muna ang information na ibibigay ko sa inyo. Ulitin ko, sabi ni Edna Von der, okay, Edna, wala na si Palangga. Yeah. Appointed son. Pinagtatawan niya nila si Pastor Quiboloy. Ano man ang nababasa yung mga troll? Sabi niya na maniniwala ba kayo si Pastor Quiboloy appointed son? Yaan ang kanilang belief ng kaniyang kongregasyon o kanilang religious belief. Appointed siya ng Diyos. Kung ano man ang ginagawa niyang kabutihan, then be it. Like ako, sinasabi ko sa inyo, yes, appointed ako, hindi ko alam. Bathala, I will use the word, the supreme being. Appointed ako to speak up na itinaya ang buhay ko na ngayon ay may patong na. Then, whether you like it or not, that's my belief. Ngayon, kung gusto niyong kontrahin niyo ang INC, kontrahin niyo ang mga Muslim brothers natin, kontrahin niyo ang mga ibang religious group, ang mga Katoliko, yung mga pare, like me, Katoliko, yung mga pare na naggaganon-ganon sa atin, nagbabadlit, o yung nagbibigay sa atin ng mga salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga Katoliko lang ang paniniwalaan natin na ang mga pare niyan ay inordinan dahil sila ay natasan ng Diyos na ganito, na ganyan. Ay putang ina ninyo. Mga propagandista ni Coting Jr. Tapos,
Imamak nyo, kotsain nyo si Pastor Quiboloy, kukotsain nyo yung mga religious leaders. May kanya-kanya tayo. Ay, ang ginagawa ni Lisa, yung pagiging Diyos ng demonyo, pagiging Diyos-Diyosa ng smuggling, hindi Diyos ang dapat demonyo, pagiging demonyo ng mga smuggler, pinuno ng lahat. Yan ay hindi lang yan belief. May katibayan yan. Pinakita na natin kanina. Katibayan na siya ay kasabwat ng demonyong smuggler ng mga polboronic. Kami belief lang dahil mula sa aming puso at aming isipan. Pero wala kaming ninakaw sa kaban ng bayan. Ni piso wala akong ninakaw sa inyo. Hindi ako sangkot sa smuggling. Hindi ako sangkot sa mga bribery. O never ako binayaran ni kahit piso sa pakikipaglaban dito. Pero itong buwaka ng inang Marcos Jr., huwag ka mag-alala, Marcos Jr., huwag ka mainggit sa asawa mo. Kasama ka rin sa listahan, hindi lang si Lisa. Huwag ka rin mainggit, tambaluslos. Kasama ka rin. Hindi ko na sabihin na ibang pangalan. Kasama kayo lahat. Lahat ng pwedeng makasama, inilista ko kayo mga Okay, I'll tell you a little bit of story. Not all. Okay, don't worry. Okay? During the interview, okay? Kasi akala nila buang-buangan lang ako. Akala nila, kasi, you know what, may mga nagre-report talaga na buang-buangan sa FBI na, you know, may mga saltik dito. Na sinasabi, kakilala ko si Presidente, kilala ko si ganito, di ba? May mga ganon, mga delusion of grandeur ang tawag dyan, mental problem yan. Parang si Lisa Smugs, delusion of grandeur, akala niya siya ang may-ari ng Pilipinas. So, sabi doon sa akin na interviewer, paano mo nakilala? Doon sa FBI, paano? Di pinakitaan ko sila ng bonggang-bongga. Here. Dito na ganyan. Pinakitaan ko. Eh di nakita nila na hindi ako buang katulad ng nagre-report doon, nakilala si Brad Pitt o kung sino. May mga ganon kasing mga senaryo. So, doon sa nag-aalala sa akin, yes, ni-report ko na itong mga putang inang ito. Okay? Alam ko, this world, kahit na i-report mo naman yan, ganito naman palangga, ang kamatayan ng isang tao o aksidente o mga pangyayari, kahit i-report mo yan sa kataas-taasang hukom, hindi ka nila 100% na maprotektahan. Okay? Pag tinigi ka ba dito, paglabas mo, pumunta ka sa coffee shop, may nagbang-bang-bang sa'yo o may sumaksak sa'yo, kahit anong report mo sa FBI, kung saan mang kataas-taasang whatever, di ba? Hindi ka naman mapoprotektahan. That's why sabi ko, I am being cautious. I will protect myself. Hindi mo alam, randomly. Di ba? Wala namang, randomly, biglang may krung-krung na padala ni Lisa Smugs, di ba? Na nai-stock ka na ng ganun-ganon. So, or aksidente sa sasakyan, sa ganyan, yung hindi na mo lang kinalaman sila. So, pwede kang matsugi. The reason why, isinulat ko ang mga buwaka ng inang ito para whatever ang gawin nilang bago sila gumawa, di ba? O gawin nila, at least naman, sabi ko sa pamilya ko, you know that already. You heard everything? From the investigation, from the written report, telephone report, you know it already. You fight for me. Panagutin ang mga putang inang ito. But I will make sure na hindi ako makanti ng mga jutang ginemes na ito. Loloy Sen, tama po kayo, madam. Magrespetahan tayo kung ano ang pananampalataya. I support you, madam. Kaya sabay-sabay natin silang paalisin sa mga kanin. Yes! Hindi natin pwedeng bastusin ang iglesia, ang Katoliko, ang kay Pastor Quiboloy, Kingdom of Jesus Christ. Ako dati uma-attend ako ng mga yan, yung GIL, Jesus is Lord Fellowship, uma-attend ako niyan. Iglesia, uma-attend ako. Even may Muslim friend ako nung college days ako. No, pinapangaralan niya ako, open ako sa lahat. Kasi we have to respect. Kung sinabi ng kanilang leader ay ganito sila, as long as for the people, for the betterment of their member, sino tayo? Wala tayong karapatang lahat. Whether anuman ang prinsipyo mo sa buhay, anuman ang religious belief mo, hindi natin sila pwedeng sabihin na pagtawanan na sinabi ni Pastor Quiboloy, ganito siya. Sinabi ni leader na ganito, na ganyan. Hindi mo pwedeng ganunin. So with that, demonyo ka. Kung pakialaman mo ang kanilang belief, kung mali yung kanilang paninimpalataya at tumitegi sila ng tao, di ba? Katulad ni Lisa Smugs na nakikialam sa mga extraction, sa kidnapping, sa pagtatanim ng mga kaso, ay putang ina, yan talagang dapat ang tinatanggal natin sa pwesto. Sila dapat ang mawala.
Yeah, love is our religion. Exactly. Doon tayo humuhugot ng lakas kahit anuman ang relihiyon mo. 'Di ba? Even my friends, meron akong kaibigan na atheist siya, hindi siya naniniwala. Wag kang gumawa ng pangit, and I still respect that person. Kung sinabi niya, atheist ako, gusto ko paggugurgurin silang lahat. Then, how could you respect that person? Kung kahit wala na nga siyang Diyos, ito pa ang gusto niya. Etong sila Lisa Smugs, si Tambalos, si Kuting na to nagpapanggap, paluhod-luhod ang mga putang ina, pero behind the scene ay nanggigipit at nagbabayad ng mga trolls, nagbabayad ng mga sindikato, kagsabwat ang mga sindikato, kasabwat yung manggugurgor ng buhay, at lahat tayo pinatatahimik. Yan dapat ang mawala sa lipunang ito at diyan sa Malacanang. They don't deserve that pwesto kasi unang-una, yan ay tainted based nga doon sa pasabog ni Attorney Glenn Chong na nakipagsabwatan si Lisa Ahas Marcos sa Smart Magic noong December, February, and March. Okay? Bago mag-eleksyon. Yan ang katotohanan. So balikan natin itong issue na to na plebiscito referendum. Ito po ay orchestrated ni Marcos Jr., ni Lisa at ni Tambaloslos, lahat ng mga inayupak na kasama si Zubiri, na manatili po sila sa pwesto para patuloy tayong gipitin, hindi po para sa economic provision lang o para daw makapasok na ang mga foreign direct investors para tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan para mag-open sa market. Okay, mag-open tayo sa mundo na sila ay magkaroon ng pamumuhunan sa ating bansa para makapagbigay ng trabaho. Hindi po yan ang totoo. Dahil kung yan ay yan ang kanilang layunin na magkaroon tayo ng mas maraming foreign direct investment mula sa mga foreigner, hindi na sana nakipagsabwatan si Marcos Jr., si Lisa Ahas Butod, Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Altenco, diyan sa Okada na ginipit at pinakaalaman nila ang negosyong foreigner na si Kazuo Okada. At tumali nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Lumabas din ang motibo. Sobrang greedy, linta, nakakasukana. Ipipilit pa nila ang sarili nila. Mana-mana. Ang panloloko dyan, kaya gusto nila ng referendum dahil alam nila na maraming Pilipino ang tumatanggap ng pera para mapasunod sa kagustuhan nila. Kaya nga ang laki ng pera na sinisingit nila sa budget. Sana magising na ang Pilipino. Kailan pa tayo gigising? Kapag 20 years na naman na presidente? Okay lang, gumanyan sila kung nasa katinoan mga isip. Walang bisyo at gayahin ng tatay niya na pinaunlad ang bansa. Wala eh. Sila-sila lang ang naghahakot ng pera natin. Ang tatay niya nagdidisiplina. Siya kumukonsinti. Ang mga tao hirap. Ang bansa nakakahiya. Nung tinitingala tayo kahit papaano, ang dami na mamatay na naman dahil sa mga adik. Wala silang pakialam kasi gawain din nila. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.